How true Sir Master Jet na SRI tax is waiving? So ito po ay totoo doon po sa iba ng mga empleyado. No? Depende po kasi sa nangyari during the release of your SRI 2022. Na kung matatandaan po natin sa DepEd 18,000 po yon yung SRI 2022 na intended po para sa atin. Ngayon, yung case kasi ng iba ay upon release, nagdeduct na si agency ng para sa tax nila. No, dahil more than 90,000 na yung total benefits na natanggap nila sa 2023. So yung SRI ay automatic na taxable na siya. Ngayon, yung ibang division offices, ibang mga area ay nagdeduct kaagad ng tax upon release. So hindi na 18,000 yung natanggap ng mga DepEd personnel o kaya ay doon po sa ibang agency. Hindi na 18,000 kasi deducted na yung tax. So kapag ganun po yung nangyari sa inyo ay hindi ka na talaga wala ka nang dapat problemahin dito sa mga sinasabing SRI tax is waiving. Bakit? Kasi yung tax para sa SRI mo ay deducted na upon release. Ibig sabihin wala ka nang utang sa tax doon sa SRI mo. Ngayon kung kayo ay kabilang sa mga opisina na hindi nagdeduct ng tax noong December during the release of your SRI. Kasi mas mapapatagal yung release ng SRI kung magdeduct pa ng tax dahil sa mga maliliit na halaga, no? Yung mga up to the centavos pa pwede, no? Yung magiging deductions. So mahirap yung magpag-release in cash, no? So yung iba ay hindi na nagdeduct ng tax. So 18,000 buo yung natanggap nila. Nagpapasa na all pa nga yung ibang mga empleyado dito sa mga DepEd personnel na buo yung SRI nila. Kung ikaw ay nakatanggap ng buong SRI noong December, tapos yung inyong benefits, no, yun ay more than doon na sa limit na 90,000, so meaning taxable na, tapos hindi nagdeduct ng tax, so may utang ka doon sa tax. No, so kung yun na yung nangyari, that's the time na pwedeng ito, no, itong tanong na SRI tax is waiving, applicable yan sa inyo. Dahil may utang pa kayo sa tax ng inyo pong SRI. Kaya waiving siya kasi maybe one of these days ay i-deduct yun from your salary. Yun po yung magiging epekto niya. Yung iba ay i-deduct naman nila yan adjusted for the entire year. So, depende po yun sa magiging diskarte ng inyo pong agency. No? Yung iba, baka buong taon, no, divide 12 yung pag-adjust nila o kaya ay sa isang quarter lang or kalahating taon para wala ng tax adjustment at the end. No? Pwede mga ganun. Depende po sa magiging diskarte ng siya pong magdideduct niyan from your salary. Pero, yun nga, kung buo yung nakuha mong SRI noong 2022, apektado ka dito. No? Maapektuhan yung tatanggapin mo na sahod ngayong 2024 dahil may utang ka pa sa tax. Maliban sa pagtaas sa PhilHealth, maliban sa pagtaas dito po sa Pag-ibig contribution, kahit walang tax increase doon sa rate, tataas pa rin yung magiging tax deduction mo dahil sa utang mo doon sa SRI. No? So yun din po yung magiging advantage ng mga tumanggap ng buong SRI noong Desyembre. So siguro yung mga nagpapasana all po before, ngayon ay baliktad naman. No? Sa kanila naman magsana all yung mga nakatanggap ng buo kasi walang epekto, no, doon sa current na sahod yung mga deducted na yung tax nila upon release.